Kamusta po kayong lahat? Welcome back to my channel, Project Maple TV. Ang video natin ngayon ay tatalakay sa mga hakbang ng Canada laban sa mga iligal na manggagawa na binibigyang diin ang pinalakas na mga raid at hakbang ng Canada Border Services Agency o CBSA. Habang tumataas ang mga alalahanin tungkol sa hindi otorisadong pagtatrabaho, ang CBSA ay kumikilos ng may determinasyon upang tukuyin at alisin ang mga individual na nagtatrabaho ng walang wastong dokumentasyon sa iba't ibang lalawigan, kabilang ang Alberta, British Columbia at Nova Scotia. Susuriin natin ang mga implikasyon ng mga hakbang na ito para sa mga negosyo, labor market, pati na rin ang mga legal na kahihinatnan para sa mga kasangkot sa iligal na trabaho. Mula sa mga order ng pagpapaalis hanggang sa potensyal na deportasyon, mahalagang maunawaan ang mga panganib para sa sino man na kasalukuyang nagtatrabaho ng walang pahintulot sa Canada. Kung interesado ka sa paksang ito, mangyaring panoorin ang video hanggang dulo. Paki-like, share at subscribe ang aking channel. Huwag din kalimutang i-hit ang notification bell para sa mga susunod na video. Noong mga nakaraang linggo, iniulat na mas pinalakas ng Canada Border Services Agency o CBSA ang pagpapatupad ng batas. Nagsasagawa ng mga raid at spot check upang tukuyin ang mga individual na nagtatrabaho ng iligal sa bansa. Ang biglang pagtaas ng aktibidad na ito ay naglalayong matiyak ang pagsunod sa Immigration and Refugee Protection Act o IRPA. At ang mga ulat ay nagmumula sa iba't ibang lalawigan kabilang ang Alberta, British Columbia at Nova Scotia. Ang pagtatrabaho ng iligal sa Canada ay matagal ng kalakaran dahil sa kaluwagan ng CBSA. Ngunit tila nag-aayos na nga ang ahensyang ito upang alisin ang mga nagtatrabaho ng iligal sa bansa. Mga spot check at raid ng CBSA. Ano ang nangyayari? Pinalakas ng CBSA ang kanilang mga pagsisikap batay sa mga tip at impormasyon upang masubaybayan ang mga individual na kasangkot sa hindi otorisadong trabaho. Dalawang pangunahing insidente ang naging paksa ng usapan sa internet. Mga manggagawa sa konstruksyon na nahuli sa Alberta. Ayon kay Raj Sharma, isang kilalang abogado sa imigrasyon, isang van na may sakay ng mga manggagawa sa konstruksyon ang naharang sa isang spot check. Ang mga manggagawa na nakilala sa kanilang mga kamay at uniforme na may mantsa ng pintura ay napag-alamang nagtatrabaho ng iligal. Mga driver ng truck na nagtatrabaho ng walang permiso. Isang nakakabahalang trend ang kinasasangkutan ng mga international na bisita na nakakuha ng mga lisensya sa pagmamaneho ng truck at nagtatrabaho ng iligal habang may hawak lamang na visitor visa. Iniulat ng CBSA ang maraming kaso ng mga driver ng truck na nahuli sa mga pag-check na nagresulta sa mga removal order. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng isang makabuluhang pagbabago sa pagpapatupad ng imigrasyon sa Canada. Itinuturing na maluwag ang Canada pagdating sa mga paglabag sa pansamantalang visa. Gayunpaman, ang alon ng mga crackdown na ito ay nagpapahiwatig ng isang bagong panahon na kinakailangan ng mahigpit na pagpapatupad. Mga legal na panganib sa pagtatrabaho ng iligal sa Canada. Ang pakikilahok sa hindi otorisadong trabaho sa Canada ay maaari magdulot ng malubhang legal na kahihinatnan. Mahalagang maunawaan ang mga panganib na ito para sa sinumang kasalukuyang nagtatrabaho ng walang wastong mga permiso. Narito ang mga pangunahing parusa. Section 44 Report and Removal Orders. Kapag nakilala ng mga opisyal ng CBSA ang mga individual na nagtatrabaho ng walang pahintulot, maaari silang mag-issue ng mga Section 44 Report na maaari magresulta sa isang order ng pagpapaalis o removal order. Ang order ng pagpapaalis, kinakailangan ng mga individual na umalis sa Canada sa loob ng 30 araw. Ang hindi pagsunod ay maaari magdulot ng pagtaas ng order ng pagpapaalis sa isang deportation order. Exclusion order.
Sa ilang mga kaso, ang mga individual ay maaari makatanggap ng 12 buwang exclusion order na pumipigil sa kanilang muling makapasok sa Canada sa loob ng 1 taon. Deportation and permanent bans. Ang deportation order ang pinakamabigat na parusa na permanente ang pagbabawal sa mga individual na bumalik sa Canada maliban kung makakuha ng espesyal na pahintulot. No refugee claims after removal orders. Ang ilang individual sa pagtanggap ng mga order ng pagpapaalis ay sumusubok na mag-file ng mga refugee claim. Gayunpaman, ayon sa batas ng Canada, kapag na-issue na ang isang order ng pagpapaalis, hindi pinapayagan ang refugee claim. Maaaring higit pa nitong komplikahin ang kanilang immigration history at makakaapekto sa mga susunod na aplikasyon para sa visa. Mga pansamantalang residente at mga overstay. Ang saklaw ng problema. Nakita ng Canada ang isang matinding pagtaas ng may pansamantalang visa na nananatili ng mas matagal kaysa sa pahintulot na kanilang nakuha, na nag-aambag sa pagtaas ng iligal na empleyo. Tinataya ng gobyerno na nasa pagitan ng 500,000 at 1,000,000 undocumented workers ang kasalukuyang nasa Canada. Kabilang sa mga individual na ito ay mga international na estudyante na nagtatrabaho ng lampas sa otorisadong limitasyon, mga pansamantalang manggagawang banyaga na nananatili ng lampas sa expiration ng kanilang visa, at mga may hawak na visitor visa na kasangkot sa hindi otorisadong pagtatrabaho. Ang mga kamakailang raid ay inaasahang makakatulong sa mas malawak na strategy ng Minister ng Immigration na si Mark Miller upang bawasan ang bilang ng mga pansamantalang residente sa Canada ng 20%. Ang inisyatibong ito ay sumasalamin ng makabuluhang pagbabago sa patakaran na naglalayong balansehin ang mga antas ng imigrasyon. Ano ang maaari mong gawin kung ikaw ay nagtatrabaho ng illegal? Kung ikaw ay nasa maling bahagi ng batas ng immigration sa Canada, narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin. Una, kumonsulta sa isang abogado sa imigrasyon. Ang isang may karanasang abogado sa imigrasyon ay makakatulong upang suriin ang iyong mga opsyon at gabayan ka sa proseso ng pag-aayos ng iyong status. Maaaring kabilang dito ang pag-a-apply para sa mga extension, restoration, o alternatibong mga daan sa imigrasyon. Pangalawa, unawain ang implied o maintained status. Kung nag-apply ka para sa extension ng iyong permit, habang iyong kasalukuyang permit ay wasto pa, legal kang pinapayagang manatili at magtrabaho sa ilalim ng mga kondisyon ng iyong naunang permit hanggang sa magkaroon ng desisyon. Pangatlo, kumuha ng departure certificate kung inuutusan kang umalis. Kung tumanggap ka ng removal o exclusion order, tiyakin na makakuha ng departure certificate mula sa CBSA. Ang sertipikong ito ay nagpapatunay na sumunod ka sa order ng pagpapaalis. Kung wala ito, ang order ng pagpapaalis ay maaaring maging deportation order. Ika-4, iwasang mag-file ng mga refugee claim ng walang batayan. Ang pag-file ng refugee claim ng walang wastong batayan ay maaaring makasira sa iyong status sa immigration at gawing komplikado ang mga susunod na aplikasyon sa Canada o ibang bansa. Ang landas pasulong. Mga legal na alternatibo sa hindi otorisadong trabaho o pananatili. Sa halip na ipagsapalaran ang pagpapaalis o deportasyon, ang mga individual na nahaharap sa mga hamon sa Canada ay maaaring isaalang-alang ang mga alternatibong estratehiya. Una, bumalik sa bansa na pinagmulan at magbuo ng mga kredensyal. Ang pagbabalik sa iyong bansa upang magpatuloy ng karagdagang edukasyon o makakuha ng kaugnay na karanasan sa trabaho ay maaaring magpataas ng iyong eligibility para sa mga programa ng imigrasyon sa Canada. Matuto o mag-aral ng Pranses. Ang kasanayan sa wikang Pranses ay maaaring magpataas ng iyong mga puntos sa Express Entry at magbukas ng mga landas sa Francophone immigration programs. Kumuha ng priority work experience. Magtuon sa mga sektor tulad ng healthcare, trades, agriculture o STEM.
upang mapahusay ang iyong eligibility para sa mga susunod na imigrasyon. Ikalawa, tuklasin ang restoration of status. Kung ikaw ay nag-overstay sa iyong visa o permit, ang mga aplikasyon para sa restoration ay isang opsyon, ngunit dapat na ma-file sa loob ng 90 araw bago mag-expire ang iyong status. At ikatlo, manatiling updated sa pagbabago sa patakaran sa imigrasyon. Ang mga patakaran sa imigrasyon ng Canada ay mabilis na nagbabago. Ang kaalaman sa mga bagong impormasyon ay makakatulong sa iyo na gumawa ng mga maagap na desisyon. Ang pagsunod ay susi sa pananatili sa Canada. Nag-aalok ang Canada ng maraming daan patungo sa permanenteng paninirahan at pangmatagalang imigrasyon. Ngunit ang pagtatrabaho ng iligal ay hindi isa sa mga ito. Ang mga kamakailang raid ng CBSA ay nagsisilbing matinding paalala na ang hindi otorisadong empleyo ay maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan, kabilang na ang pagpapaalis at deportasyon. Sa paghihigpit ng federal government sa mga patakaran sa imigrasyon at mas mahigpit na pagpapatupad sa mga alituntunin, ngayon ang tamang panahon upang matiyak ang pagsunod sa mga batas ng imigrasyon. Kung ikaw ay kasalukuyang nasa Canada at nag-aalala tungkol sa iyong status, mahalagang kumilos agad. Humingi ng legal na payo. Tuklasin ang mga opsyon sa restoration o isaalang-alang ang pagbabalik sa iyong bansa na pinagmulan upang palakasin ang iyong mga pagkakataon sa hinaharap. Ang manatili sa tamang bahagi ng batas ay ang tanging paraan upang bumuo ng isang ligtas na kinabukasan sa Canada. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga legal na ruta at pag-iwas sa hindi otorisadong trabaho, ang mga individual ay maaaring maghanda para sa tagumpay sa ilalim ng sistema ng imigrasyon ng Canada. Ang panganib ng pagpapaalis ay totoo, ngunit totoo rin ang mga pagkakataon kung tama at legal ang pagsunod. Ano ang masasabi niyo sa paghihigpit na ginagawa ng Canada laban sa mga iligal na manggagawa at mga nananatili ng walang wastong pahintulot? Mangyaring mag-comment sa ibaba upang malaman namin ang inyong saloobin sa paksang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Abangan ang susunod na video ng Project Maple TV.